Sino yung recently ay may nawawala sa kanya? Bagay, o ano man na hinahanap niya? Wala? So, ibig sabihin, lahat kayo ay organized. O lahat kayo ay mindful pa. Ano po? Kaya hindi kayo nawawala. Pero sino yung nawalan na? Hindi na nakita? Sino naman yung nawawala pero nakita niya later? Diba? So today, ang ating pamagat is, have you lost something? Check it for yourselves. So syempre, simbahan to, Word of God na pinag-uusapan, ang ating pag-uusapan later on the second part ay spiritual na maaaring nawawala sa atin. Ano po? At doon sa una natin pag-uusapan ay yun muna yung pagbibigay ng mga bagay. Paalala na rin kung paano tayo ay hindi mawawalan. Okay? Tingnan natin ang mamaya natin babasahin sa conclusion ni Matthew 6:33. Isaiah 55:6a, Jeremiah 29:13. Ano po? Isaiah 55:6a and Jeremiah 29:13. Ang sabi po dito sa Isaiah, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Po, unang bahagi po yun. Jeremiah 29:13. At inyong hanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ano po? So sabi ko kanina, have you lost something? No? Meron ba kayong bagay na na-discover nyo, something na nawala na sa isip nyo dahil matagal na panahon na maaaring naitago nyo siya, hindi nyo na naalala na meron pala kayo. Ngayon sa kakakalkal nyo, lumitaw. Tapos sabi mo, ay, oo nga pala may nagbigay sa akin ito. Ay, ito pala yung aking nabili noon. Ay, ito pala yung isang bagay na napakalaga. Teka nga, mailabas na gamitin to. May ganun ba? Di ba? May ganun pangyayari. Ngayon, ang tanong dito, bigyan ko na kayo ng prelude po. Why do we seek a lost thing? Bakit ba tayo naghahanap ng nawawala nating bagay? Siyempre naman may halaga yun. Kasi kung walang halaga, di ba kahit naman hayop pag nawawala, hinahanap mo, di ba? So yung bagay na may halaga, hahanapin mo talaga yon pag nawala. Ako kasi maano ko eh. Ano ba tawag doon? Masyado, gusto ko yung dati yun, medyo mataba ako. Gusto ko yung mga hanger, magkakakulay, magkakatabi, gano'n. Pati sa sandok, parang may pamilya. Parang magkakatabi lahat ng sila lahat. Kasi nasabi ko kayo Nina, pag nagsasabit ka, pag tabi-tabihin mo ito talaga yan, yan ang tata, yan ang nanay, yan ang... Kaya pag may nawala, alam ko, super nawawala yung dalawa ko sa ito, dali lang naman bumili. Ay, bibili na lang ba ako habang buhay? No, diba? Kaya gano'n ang ibig ko sabihin. Kaya alam mo dahil may halaga sa'yo, binili mo yun, may halaga yun eh. Okay? Kaya din, nalalaman mong nawala ang isang bagay dahil kailangan mo siya right away. Nasaan ba yung rino ko? Nasaan ba yung ballpen ko? Nasaan ba yung kwintas ko? Nasaan ba yung cellphone ko? Yan. Kaya mo lang nalaman na nawawala pala. So, takot din kasi tayo, kaya natin yan nahanap, baka may makakita at kuhain. Tama? Kaya gusto natin agad makita. Or, sometimes, because it belongs to us, to our loved ones who gave it to us. Baka binigay ng asawa mo at may sentimental value yan. Bigay pamana ng nanay mo, ng lola mo, o napili mo sa napaka-laking halaga. Kaya talagang pag nawala, ay affected ka. Ang alawang tanong, why do we lost something? Bakit natin naiwawala ang isang bagay? Nag-survey ako ng 100 tao. Ang top answer ay, burara. Tama po ba? Yung pagiging burara, aminin natin yun. Because of negligence. Sabi dito, di ba? No? Kaya nga sabi, o maaaring pag-upo natin sa isang kainan, ipinatong natin, at tumayo tayo ng wala man lang tayong chinek at umalis tayo. Maaaring may kinagtagpo tayo, may pupuntahan tayo, sobrang excited nyo sa kwentuhan, batian, nagmamadali rin kayo, tumayo kayo, naiwan mo ngayon yung bagay na yun. Yun ba? Nung last week, lumuwas ako, namasahe lang ako.
So, nagpa-check up na ako, laboratory pa lang. Sa pagdating namin sa isang linggo, doon ako magpapa-check up. Kasi hindi ko makukuha yung result ng overtime. Overtime pa rin kasi. Kaya, kumain muna ako doon sa isang fast food. May babae, ang ganda pa naman. Kaya lang, dahil sa kanyang pag-iyak, kitang-kita mo na talagang nawala yung ganda niya, yung aura niya, yung voice niya. Yung pala, kahapon daw, bawa ngayon, kahapon, kumakain sila doon, nagkita sila ng friends niya, tapos may pinutas siya, naiwan niya yung bag niya. Ang laki pa naman. Ang iniiyak niya, ang laman daw noon ay mahalagang bagay, mga dokumento, may laptop, at may andun daw yung ilang alahas niya. No? May pera, at nagpapapadyak siya, parang gusto niya sabihin doon sa fast food na ilabas niyo. Di ba? So parang, nagtatanungan sila, sino nakakita? Hindi pa nakasinti ang CCTV ninyo, ganyan. Marami siya, check po natin, tingnan po natin yung ganito, yung ganyan, lumabas siya, malapit sa police station. Kaya may kumakain ko, may dalawang pulis na. Talagang, siya, umiiyak na siya, parang bata siya talaga, nagpapapadya, pinapalo yung tenga niya, ginugulo yung buhok niya, lahat na. Hilahin, isa, iba yung kanyang damit, pumupo dito, talagang siguro, gano'n nga talaga kahalaga yung nawawala. Ang sabi naman ng isang crew, ino-comfort siya, yan niyo po, baka ibalik. Baka ibalik? Paano ibabalik yun? Siya din nagbibigay ng isip, nag-overthink. Napakamamahal na laman, no, buti ko ibalik. Sabi naman yung sa mali mo na mabuting Samaritano, wala namang buting Samaritano. Ako nakatawa, ayoko na makailan. Ang sabi ko lang sa maliit na sa Lord, bigyan mo nga po ito ng kapayapaan. Sana naman may magandang puso yung nakakita at ibalik naman. Kung may pangalan, ibalik. Ano po? Kasi minsan naman, hindi natin masisi, may mga honest talaga binabalik. Yung pinagbabalikan, hindi mo lang bigay ng reward. Diba? Recognition na. Kahit kung may iba, pag nakita ng interesante, ay akin na lang ito, hulog ng Diyos. Diba? May hulog ba ang Diyos? Alisin po niyo yung mga ganyan. Salita na po. Balikan tayo. Why do we lost something? Dahil burara ka. Pangalawa, because iniwan mo. Naiwan mo sa super excited ka. Pangatlo, dahil itinago mo sa sobrang silog mo, tumatanda ka na katulad ko, hindi ko na alam kung saan ko tinago. Marami ko ako tinatago dati. Ngayon, hindi ko malaman kung saan. Ako na lang nagugulat ng militaw. Ayan. Lately, ang hinahanap ko yung, di ba may inumin tayo? May pamaling na goma doon bibili ko yun. So, tinalta ko. Gusto ko ng pandan dahil tatlong kulay. Sayang naman ako kung hindi ko magagamit. Ngayon gusto ko wala. Hindi ko alam kung saan nakigamit. Sabi ko, lilit ako din yan. Wala, ang tagal na. 2 buwan na, hindi ko pa rin makakita kung nasaan. Sabi ko, yun ang sa akin. Kasi tago ako ng tago kung saan. Basta nag-isingit ko doon na siya. Safe na siya doon. Yan. So, minsan nagugulat ako, nagbubukas ko ng libro, may nakaipit na pera. Itago ko pala dito to. Yun naman ang maganda minsan. Kaya lang, mas marami yung ito, natataranta ka na sa kakahanap, umiinit na yung ulo mo, hindi mo pa rin maalala kung saan mo hinago. Okay? So, bakit ka nawawala? Dahil distracted ka. Katulad kanina, sinasabi ko, nandyan, na-distract ka. Ito nangyari sa aking magulang. Sa totoo ka, alam niyo naman yun. Hindi sorry yun, di ba? So, kumakain sila. Kakukuha lang niya ng kanyang salamin. Medyo mahal. May pera siya sa kanyang bag. Ano po, namimili kasi sila. Di ba yung kainan may salamin? Ando sila upo. Nakita siguro ng dalawang magnanakaw yung bag niya nandito. Ang ginawa ng isang magnanakaw, pumasok sa loob. Yung isa naman yung magnanakaw, nagdapa-dapaan sa harap. Talagang kumalabog siya doon. At sa sobrang gulat ng dalawang matanda, ni father and mother, nung pag tinigil doon sa nadapa, yung pumasok, kinuha yung bag ni mother. Wala na. Nung tapos na, nung mataas na kumain, aalis na, nahanap, nakita sa CCTV, gano'n ang nangyari. O, di ba? Na-distract ka. So, minsan ganyan po sa fast food. Akala nyo, may lima pala dyan na sabwat. Nangyari po sa akin sa LRT, sobrang ingat po naman. Kasi sabi ko, minsan pinagsasabi, pag-iwahiwalay mo yung pera, hindi ko na lang sinunod.
So nasa pitaka na nandito na, kung bakit nilagay ko pa six packet yung short ko, nilagay na kayo dito, yung pera. Pero nung pagpanik ko, nakakita ko ng dalawang matandang nakatingin sa akin at isang binata, magkakamag-alak siguro. Maya-maya lumipat na yung binata, na ano, parang may nagsesend sa akin na, siguro dapat hindi ko lang pinahalatang hinahawakan ko. LRT yun, di ba? Siksika. Ito na. Nagtataka ba nag-iba-iba ng posisyon sila? Maya-maya malapit na sa akin matandang babae at yung lalaki nandito na sa tabi ko. Pero hindi ko pa-confirm na gano'n. Na-confirm ko lang nung bumaba na ako. Nagtataka lang. Maya-maya, kung matandang babae, tino lang ako dito sa lalaki. Yung lalaki naman, tino lang akong pa gano'n. Ano po? At ang sabi nung babae dito sa harap, ay babae pa na kumuha, yung lalaki dito sa harap, teka, ito nabigay yung pastiso ko. Nahul ko sa akin, nahul. Di ako naman, gano'n ako lang gano'n. Ito pala yung babae. Pinutulak ako dito. Saan po ba? Talaapakan mo, sabi nila. Di, aba palang gumagano ako, ibinibigay ko yung aking bulsa sa babae. Naisara naman niya ulit. Di ba meron tayong pakiramdam na suot natin na wala na pero para suot pa natin? Ayan, nasigit na ako. Ang kinakapakpa ay parang nandun pa. Ang dati ko natutuwag, bibigay sa ako na rin. Magsasayaw tayo na sa Sambales. Ibibigay ko silang dalawa kapag ako ng polo puti. Nang ako'y nang pagpasok at nangyayagad, magbabayad. Nang ay wala ko pa nang kalimutin ko. Wala na. Naalala ko yung dalawang matanda. Kaya pala may motion, no? Preconsideration. Na tumagi ka yung posisyon, naapakan, ibigay mo yung pulsa kay nanay. Titikati, kaya pa ako na, ko pa pala yung aking tinagong pera sa lakuhan. Buti na lang, namutla ako nun, ikala ko wala akong pera. Yung pala, may ATM ako. Kasi kaya ako namutla, hindi na ako makakauwi. Paano ko ngayon? Kanino ko hihingi? O magdrama-drama ako sa balimod na doon ko kayo babayaran sa bukana, pasakayin niyo lang ako. Pwede ka lang, diba? Pero salamat na tayo, may lang na konti-unti again na lesson learned. Ano po? Kaya nawala, we are distracted. Ano ba? Ito, we are disorganized. May lalagyan ka, una, may lalagyan ka ng bitones, lalagyan ka ng bitones, sige, karayo, magkakalitan. Iba-iba, pinalagyan ka ng ipit, pinalagyan ka ng susi. Noon na yun. Kakamadali mo, napagpapalit-palit mo. Di ba? May lalagyan ka ng mga paminta, ganyan-ganyan. Organize ka lang ulit. Kasi sobrang taranta ka, minsan pagpapalit-palit mo yung laman. Di ba? Kaya kung hanapin mo, nagulat ka doon sa lalagyan mo, yung limang lalagyan na iba-iba ang na kanya-kanya dapat, magkakahalo silang lima. Diba? Yun, disorganized. Ano ba? At sometimes, hindi na kasi tayo interesadong itago. Biyaan mo lang dyan, hindi naman yan mahalaga. Biyaan mo lang yan dyan, mura lang. Hindi ko naman tayo yung nagbigay. Isang araw kailangan mo pala yun. Nawala tuloy. Yan na. Ano ba? Marami naman, pinahiram mo. Yung humihiram, hindi marunong ang arbor. O mang-imbot. Alam niyo yung salita imbot? Nanghihiram sa'yo, pero sabi niya, marami naman sila yan, hindi ko isusuli. Sa dami nila yan, hindi nyo na maaalala yun. Di ba? Di ganun minsan binigyan mo na ng ulam, pinihiram mo yung plato, pati plato, tinangkin. Ang gulat ka, pagdating mo isang araw, kumain ka sa alam, bigyan ka ng cake, hindi ko ito. Di ba? Okay. Ano pa? At ang sabi, misa naman ay pinagkatiwala mo, pinadala mo, pinahan-carry mo, hindi nakarating. Wala. Ano ba? At maaring nawawala dahil hindi ka marunong talaga maghanap. May ganun ba? Kayo ko marunong maghanap? Halimbawa, o sakasakali, hindi sakali lang, may nilagyan ko sa lugar na ito na pag nakita nyo, hindi na. Saan kaya ako pwede ilagay yun? Sige nga, pambigay kayo ng mga
mga bagay-bagay dito sa loob. Ilalim ng upuan, siyempre hindi na, dahil alam nyo na yun. Saan pa? Ha? Sa loob ng speaker? Sa sulok. Pwede. Dito pwede, di ba? Galing nyo mag-isip. Saan pa? Sa ibabaw ng airport. Oo, pwede. Siyempre, mag-airport ka, baka malaking malagay na ito. Ay, tignan natin, baka nga naman nasa loob ng speaker, nasa loob ng malaking drum, o nasa loob ng box na yun sa loob. Ano po? Talagang kung marunong kang maghanap, di ba yung mga magnanakaw na marunong maghanap, alam nila kung saan yung alahas, alam nila kung saan yung bolt, alam nila kung saan yung pinakamahalagang bagay na una nilang target pag nagnakaw sila. Yung ba magnanakaw, pupunta sa kusina, kukuha ng kamatis, kukuha ng bawang, ng luya, mura lang yun. Ang tutumbukin doon ay yung mga may halaga. Okay, kaya nawawala din, dahil meron ka na nito nawawala yung sa korbata Kailan dalawang korbata mo. Kaya mo na nga, marami ko na pala. Yan. Ano pa? Yung pala, nagamit mo, ginawa mong pot holder, ginawa mo pantali sa aso. Wala kang makuha, wala kang mag-grab. Okay, sa dami nga kasi, okay, nagkawawala. Ito, totoo. May tao na lagi nawawalan. Habit na niya yung nawawalan. Sino dito yung gano'n? Di ba ang hirap doon? Huwag kang makikitulog sa ibang bahay, nakakahilahin. Di ba? Ang hirap pagtalong. Hindi nakakita mo ba ng cellphone ko? Di ba? Ang hirap. Parang lahat ng nandoon, suspect. Tama? Okay. Ano pa? We have no focus, pressured tayo, busy tayo, at antukin tayo, kaya tayo nawawalan. At ito yung sinabi mo kanina, kaya nawala, hindi nakawan ka. Kaya pag natulog ka ngayon, hindi mo mawala. Mananakawa ka ng salita ng Diyos. Kaya ingat tayo dyan. Okay, dami pa natin pag-usapan. How can I found it? And what must I do para hindi na to mawala? Mapapansin po natin, ang isang bagay na nawala pag talagang kailangan na natin siya. Tama po ba? Bawa, di ba yung sa pamilya, minsan, wala kang time. Sa boyfriend, girlfriend, asawa, wala kang time, ay namatay na, o kaya naman iniwan ka. Doon mo nalaman yung kahalagahan. No? Wala ni. Paano mo kayo naibibigay? Okay, ano pa? Nasabi dito, paano mo matatagpuan? Hanapin mo kasi ng toro rin. Ng mata, hindi ng meron, nasa nyo na yung may pinahanap ka. Ikaw din yung halos pinapahanap. Anak, kunin mo nga sa lamin ko. Doon sa taas. Nasaan? Andiyan sa ibabaw ng tukadon. Wala nga Saan pa dito? Andiyan ko na pinato. Wala nga Pumunta ka, wala nga Tinan mo sa kama. Wala din. At ako pumunta dyan, tatamaan ka. Tamaan mo, sige. Ikaw pa tumili. Ano to? Wala naman yung chokon yun Kasi nga puro. Hindi naghahanap ng totoo. Naghahanap yung bibig-bibig yung mata. Ayan. At ang sabi, pag hindi nawawala, huwag ka ma-pressure. Kasi iba pag nawawala, nag-init ng ulo. Tama. Lahat pinagbibinta nga. Ikaw siguro wala kasi yun Ikaw kumuha yung tinte. Diba? Ikaw kumuha nun, hinihiram mo hindi ka kita pinahiram Yung isipatan, binita mo. Ayan, huwag ka ma-pressure. Ang sabi, umupo ka, recall mo, baka naitago mo. Pangalawa, saan ka ba huling pumunta? Kailan mo huling ginamit? Saan lugar ka pumunta? Sino yung taong kasama mo? Baka yun ang suspect. Baka na. O hindi. Ako hindi naman baka hiniram pala niya. Diba? Hindi mo lang naalala. Kasi meron, may sakit tayong, mabilis tayong makalimot. Tama po ba? Diba, hindi natin nakakalimutan ng umutang. Pero nakakalimutan natin magbayad.
Sakit yun eh. Di ba? Totoo yun. So, ganun din minsan. Baka napairan mo. Okay. Ano ba sabi dito? The best thing to do is declutter. Mag-general cleaning ka kaya. Linisin mo, makikita mo, lilitaw yun. Baka naitago mo na. Okay? At ang sabi dito, pag nakita mo na, huwag mo na uling itago sa mas komplikadong lugar. Diba? Nawala. Mano-mano pa rin. Maitago nga sa mas... Ayan na naman. Nakita mo na nga dahil nag-general cleaning ka, kasi tatago mo na naman ulit. Huwag po. Ilagay mo na lang siya sa madaling i-grab, madaling kuwain, na ikaw lang may alam, hindi yung magnanakaw. Okay? At ano sabi, pagka inilagay mo yung bagay na yun doon, lagi mong tandaan, ipasok sa kukote mo. No? Na kung gabi, lalo na kung sing-sing yan, susi ng kotse, susi ng bahay, ilayo mo sa maaring makuha ng mga pumapasok sa bahay. Okay? Medyo papunta na po tayo sa spiritual essence. So, nabagi, let us sense what are we losing. Kasi sabi, the Bible has a lot of words of quotes and principle. Ano ba yung pwede natin mawala bilang Christian? Diba? Ang sabi kasi dito, naniniwala kayo na pwede mawala yung kaligtasan. Yan ay hindi na iniwan. Yan ay hindi na nakalimutan. Bakit siya mawawala? Napapabayaan. Kaya nawala. Ang sabi dito, you might lose the joy of your salvation. Maaari sa dami ng guiltiness na kasalanan na gawa mo, katulad ni David. Sa kanya nangyari ito. The loss of the joy of salvation. Parang feel niya wala ng connection. Hindi siya pinakikinggan ng Diyos. Meaning, hindi naman kagad eh. How to keep it and not to be lost. Ang sabi dito, pray for a new heart and a rightful spirit. Yun yung principle sa Bible eh. Yun yung ginawa ni David eh. Yun na rin yung gawin mo. Wala na ibang paraan. Kilalanin mo yung pagkukulang mo, manumbalik ka sa Diyos, humingi ka ng pusong dalisay, likha ka ng bagong espiritu para makabalik ka at hindi mawala yung salvation mo. Pangalawa, kung pwedeng mawala bilang Kristiyano, you might lose your talents and be taken. Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng talent for the ministry. Bata ka pa, binubuo ka pa lang, may kaakibat ka ng talento dahil isang araw ililigtas ka ng Diyos and you will be useful for the ministry. Ang tanong ko dito, kayo po ba na-discover nyo na ang ministry nyo sa loob? The general ministry we have here is the sitting ministry. The sitting and the listening ministry. Ministry din po yan. Yung pakikinig at pagpupo. Pero yung ibang klaseng ministeryo, na-discover nyo ba? Maaring sa pagkanta, pagpapakanta, maaring sa pagsasayaw, maaring sa paggawa ng tula, ng libro, ng payo, mga talento po yan. Ibig sabihin ng talento na multiply mo, napapayabong mo para sa kaharian ng Diyos. So pwede rin sa larangan ng pagbibigay, pagtulong, mga talento mo matatawag yan. No? At ilagay natin dyan lahat yung mga outreach ministry. Lahat yun. Talent yung pagpapakain, pagtulong, lahat po yun. Mga talento. Pagka sinabi kasing talent, talino na galing sa Diyos. No? Di ba galing sa Diyos yung 5 talent, yung 2 talent, at yung 1 talent. Ano sabi? Pagyabungin. Di ba? Sa parable of the talent, nakita naman natin yung multiplication na nangyari. Yung isa-isa na nga lang yung binigay, hindi pa buti. Kaya, balik na rin tayo sa principle no, para hindi po kunin sa atin. Gamitin natin. Gagaling pa tayo sa larangan na yun. Lalago pa at yayabong yung talentong meron tayo pag pinagamit natin sa Panginoon. Kaya hindi mo mawala. Okay, ano pa yung pwedeng mawala sa atin? Our service toward God. Bakit mawawala? Baka kasi akala nyo na hanggang na dito naglilingkod sa Diyos. Pag kayo po'y naglilingkod sa Diyos at hindi po buo ang puso nyo, yung wholeness of the heart, ang nangyayari ay divided. You are serving 2 masters. Di ba? Usok-usok kasi ngayon yung multitasking. Di ba? Yung dalawa. Parang hindi na binabawal ngayon. Nanonood ka ng TV, naglalaro ka. Di ba? Kumakain ka, gumagawa ka ng trabaho. Di ba? Wala na concentration sa iisang bagay. Padami ng padami pwede mong pagsabayin. Eh, sige, pwede
iyo, pero sa paglilingkod mo sa Diyos, o sa pag-ibig mo sa Diyos, it should be you are serving only one master. Sapagkat sinabi naman po sa Bible, you would hate the one, and you would love the one. Timbangin niyo. Hindi pwedeng Panginoon na palagpasin mo na to, patas na kayo ng mundo. Compromise po yun. You should love the Lord with all your heart, soul, mind, body, spirit, and all that is within you. Yun ang hiling ng Panginoon. Kaya, anong pa dito? Anong remedy? Just serve Him above all. Serve Him. Okay? Ang hiling ko sabihin, when it comes to choice, always choose God. Always choose God. Okay, number 4. We might lose the love of the Father. Paano mawawala ang pag-ibig ng ating Diyos sa iyo? Sa verse na natin kunin, 1 John 2:15, may babala. Huwag mong ibigin ang mundo ni ang bagay sa mundo sapagkat ang pag-ibig ng Ama mawawala sa iyo. Yun. Pagka nahumaling ka sa mundo, ang mga bagay ng sanlibutan, mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. So, paano remedy dyan? Nasabi din dito, forget the world, love Him above all. Number 5, we might lose our blessings by keeping it ourselves. Pag selfish na po tayo sa ating blessings, many blessings have been entrusted to us, at wala tayong pakiramdam, hindi tayo nag-share, baka ang ganun lang yan. Sabi nga, what you give is what you have. What you gave is what will give you back. Diba? Kung ano yung tinatago mo, yun lang yung meron ka. Pero kung ano yung pinipigay mo, ibibigay ng Diyos lahat sa'yo. Sabi, have an open hands. For God to open His hands for you. Sino pong mas malaki kamay? Kamay mo, kamay ng Diyos. Kaya open your hands. Sabi dito, in loving, in sharing your blessing, let God use you as instrument of blessing. Para wala ang blessing. Ano po? Para hindi mo wala ang blessing. Ang sabi, share it and be faithful. Number 6, we might lose our hope if we further look on negative result and disappointment. Alam po niyo, lahat tayo may pag-asang tinitingnan. At yung isang pag-asa natin yung pagdating ng Panginoon. Sino din nakaranas na minsan na nawala ng pag-asa? You might take an exam, you might be expecting for a job, nasa iyo na sana yun, o promotional, may mga bagay na inaasahan, biglang hindi na punta sa'yo. Kaya ano nangyari? Disappointments. Tapos alam mo, may naninira pala sa'yo, may umaahas pala sa'yo, kaya nawala yung opportunity para sa'yo. So sabi dito, you might lose hope. At ang mapunta sa'yo, puro galit. Puro mga negative vibes ang nangyari sa'yo. Pero sabi, be positive, learn to wait, God is faithful. Bakit hindi para sa'yo talaga yun? Don't count an enemy. Huwag ka magbilang ng kaaway. Huwag ka mag-ipon. Huwag ka mag-identify ng kaaway. Ayaw na Diyos yun. Diba? Diba ang hirap mag-love your enemy? Tama? So huwag mo na siyang bilangin kaaway para hindi ka na pwersado makutusang ibigin ang iyong kaaway. Isipin mo na lang, everything happens under the sun. Hindi lang siya yun. Maraming taong ganyan. At hindi lang ikaw ang biktima, marami na rin kayong nabiktima. Ang pinagkaiba mo lang, may Diyos ka at kaya mo unawain. Pag ganito nangyayari, yung lesson makikita mo kagad eh. Tapos may panibagong blessing ng Panginoon. In-stored pala sa'yo. Okay? Ang sabi dito, we might lose the chance of entering heaven if we set our eyes on things being seen. Pwedeng mawala yung pagkakataon mapunta sa langit. Diba doon sa Mateo sabi, may mga taong papunta na sa langit pero ibubulin pa sa impyerno. Bakit? Ano po ito sa atin? No? Look out on things unseen because those things unseen are eternal things. Pero kung titingin ka sa bagay sa mundo, all of those are temporary. Mawawala. At pag doon ka nakatingin, kasama kang mawawala. Hindi na. Papapahamak. Kaya may utos sa Diyos. Kaya tayo mamahalin doon. Sabi ng katuran sa Midweeks dito, Midweeks hindi naman masamang yumaman o magkaroon ng blessing, pero huwag yun ang priority natin. Let God be head over your life. Bahala ang Diyos. Kapag kailangan mo, kontento ka sa meron ka, huwag ka na masyadong mag-dream ng kung ano-ano. Ang i-dream mo yung heaven.
para hindi ka ma-disqualify sa langit. Amen? Sinong gusto makarating sa langit? Sinong pangarap makarating sa langit? Hindi makuha sa pagtulog po ngayon yan. Ano po? It's not bad to dream. Pero wag po ngayon. Ano po? Okay, ano pang sabi dito? We might lose our loved ones. Yung sinasabi ko kanina, if we don't give time. Baka iwanan ka nila, baka mamatay, o baka pagpalit ka sa iba na mas magaling, magmahal. Diba, sakit noon? Kaya ano pa hinihintay nyo? Cherish them. Kahalagahan mo. And give quality time. Pag nagbigay ka na nilang ng oras, huwag yung pilit. Dapat quality time. Nag-guilty naman ako sa sinabi ng pastor. Okay, mamaya hapon na, linggo ngayon, papasyal tayo. O, biyak na. O, pasyal na. Saan tayo? Sa plaza. Pagdating sa plaza. Uwi na. Quality time. Quality time ba yan? Hindi. Na makasunod ka lang. Pero, nandun ka man sa plaza, naghahanap pala yung mali kong anak, nakarga-kargahin siya, kinitin mo siya, o kumain man lang kayo, ihaw-ihaw. Wala, parin ka rin naman sa cellphone. Nakita mo yung kumparin mo, kumarin mo, wala ka rin usapan ako, di business. Nag-iba lang kayo ng venue. Hindi po ganun yung quality time. Yung quality time, kung lalaki ka, dahil yung asawa mo sa plaza, at yung anak mo, titigan mo siya ng walang mula ulo hanggang paa, papunta sa kanyang bulsa. At sabihin mo, bumili ka na ng merienda nang meron tayo mapagsaluhan. O, di ba? Hindi yung quality time, ha? Hindi kinakalahan yung skip yun. Okay, ano ba sabi din dito? We might lose our property. Pwede bang mawala? Pag hindi po tayo maingat sa kakapirma. O baka naman iniisip natin, sasanla ko, makukuha ko naman agad. Huwag po kayo pumasok sa isang bagay na hindi nyo naiintindihan. No? Kaya tingnan po natin lahat yan. No? We might lose our anointing if we neglect to practice the fruits and the gifts of the Holy Spirit. We have this series of teaching every Thursday, Anointing Hour. Anointing is not just vested to pastors and leaders, even simple members, simply miyembro. Pwede kang pagkatiwalaan ng anointing. Ano yung anointing? When you say a word, yung nakinig sa'yo, tinataglan at nagkakaroon ng power. Tingnan mo ba? Yung napapabilib mo siya. Hindi yung habang nagsasalita ka sa isip niya o mindset niya, oo ba? Talaga ba? Wala ganon. Sublated siya. Because of the power of anointing vested upon me. At mangyayari po ito, pag pinapractice po natin ang fruits and gifts of the Holy Spirit, which is libre naman. Libre naman yun. At hindi natin i-practice, sabi ko nga lagi sinasabi, practice makes permanent. Kaya yung mga disipulo, latter part nila, doon lang nila napatunayan na totoo pala yung mga sinasabi ni Jesus. Alam niyo kung mapapatunayan nito na sa ministry susubukan nyo, sa fruits and gifts, may gumagaling, tumatakbo ang demonyo. Ano sabi ng Diyos? Huwag kayong matuwa, hindi yan superpower, hindi nyo yung power. Yan ay authentication na ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Gusto nyo masubukan, di ba? Pasilip nga baka, andyan ba ako sa listahan ng ayuda? Silipin mo nga. Di ba minsan may pag-ganun tayo? O wala naman isulat mo na nga ako dyan. Bakit gusto natin ng benefits? Ito, isang testing to para malaman natin kung talagang pangalan natin ay nakasulat sa buhay, sa aklat ng buhay. Manalangin ka sa may sakit. Kapag yung may sakit ay, ko naman ka. Ano ko ba na ng Diyos yun? Hindi po ba? So, tinan doon. Pag may nangyaring maganda, ibig sabihin ng talaga, ay nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kasi hindi ko ma-assure, Pastor, sa tingin mo, nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay? Hindi mo mali po.
sigurado kang anak ka ng Diyos, kaya ginagawa ko yun. Ayun, kaya pala. Okay, ang sabi din dito, we might lose our life if we abuse our health. Ang sarap po ba kumain? Pero sa kinakain natin, nakukuha ang lahat ng ating sakit. Nung nagpunta ako sa nagpa-check up ako doon sa hospital, di sa elevator, 10th floor na yun. Nakita ko sa elevator, sabi, you are what you eat. Hindi ka sa filling station. Filling station lang na ano ko, ito pala yun, di ba? So nilagay ko yung mga karne-karne, lahat ng mga matatamis nilagay ko, tapos ang pangit ng image. Samantalang yung isa puro gulay, ang ganda ng image. Kaya po you are what you eat, di ba? Pag kumain ka ng kalabasa, ikaw ay ayan, very naman, gaganda, tama naman yun. Diba? Tapos sabi nga nila, may narinig lang ako, kahit sa, salamat Dok, diba? Yung option doon sa imbis na rice, cauliflower rice. Inaano siya, pinipiling. Tapos parang sinasakin siya. Sabi niya ng kapatid ko, masarap yun. Subukan yung cauliflower rice. Kesa sa kanin. Kasi may benefits siya. Kahit marami kang kainin nun, hindi tataas yung sugar mo. Pero masarap. Malinang lang na kaysa sa kanin, di ba? Eh yung subukan mo na yung corn na yung i-steam mo eh. Kung na tamad ka mag-grind, o di kada subukan mo ng ulam, isang gano'n na corn. Okay, ilagaw mo yung buong corn eh. Di ba? Di ba alam niyo yun? Pag umorder ka ng extra rice, yung nakabalot, o di pagkakakain mo na ulam, kahit sa corn. Di ba? Wala akong problema, okay. Kasi mami inisip ko, ano ba gawin yun? Okay, napasabi dito, kung mahal mo yung buhay, alagaan mo yung kalusugan, clean living. Tanggalin mo yung bisyo. Pag ikaw ay 30 na, tigilan mo na yung sobrang tamis, tigilan mo na yung sobrang alat, at mabuhay ka sa tabang. Diba? Yung matabang na timpla. Hindi na kasi kaya kayo. Kapag tayo sa pagbagal ng metabolismo natin, hindi na kayang tunawin yung alat, hindi na kayang dilute yung sugar, kaya dapat onti-onti na kung gusto mong mabuhay ng mahaba at kumain ng mahaba habang panahon, kakainin mo pa rin yung sitaw, yung mani, yung lahat ng gusto mo, yung baboy, yung karne, yung manok, kainin mo sila ng paunti-unti na. Kasi pag kinain mo na lahat ngayon, diba nakakakita ba tayo ng mukbang, diba sa TikTok, ang tataba na kung kumain ng puno ng baboy, siya lang talaga kumakain. Hindi na po pinatagwa, gusto ko nung mag-blow, unalis ko kagad kasi nakakagana din yung pag-umpisa. Paparinig pa sa iyo yung lutong, di ba? Pero lahat po pala yun, deceiving. Huwag mo panoodin at hindi ka mag-crave. Di ba? Saka, practice makes permanent. Kung matamis ka magtimpla, ang iyong kape, 3 kutsalita, gawin mo muna ng 2. Sa susunod na buwan, 1. Sa susunod na buwan, kalahati, hanggang wala ka ng asukal. Kasi hindi mo makuha sa isa yan. Yung biglaan, 3 kutsalita ka ngayon, bukas biglang wala, mamamatay ka din. At niloloko yung sarili mo. Kasi gagawin mo sa sobrang mismo, 3 asukal yung nawala. Pagpunta mo sa kusina, 6 ang gagawin mo. Na-miss mo kasi ng konting ano. Diba? Ako, I'm speaking throughout my experience. Diba? Ngayon, marami akong chocolate, ano lang, nasa milk freezer. Pero hindi ko pinamimigay. Kasi baka kayo ka-diabetes. Kaya bigyan ko na lang siya nakikita doon, ha? Kasi diba, ano yan eh, kinakain ko pa isa-isa na lang. Isa na lang, ba, nabubuya lang ako. Kakain ako ng isa. Pero hindi ko siya ubusin. Kasi pag kinain mo siya ng isang upuan, ay mamaya, ang sarap kayo eh, pero mamaya, hilo pala, huling ka na, pwede kang mamatay. Okay, tuloy tayo. Love our lives, our health, and we're gonna spend it long. Okay, number 14. We might lose in God's flock if we go astray. We do our will, we do our all means and ways, mawala po tayo sa flock, sa kawan. Anong tama dito? Be submissive at listen to God's voice. Sabi nga, my sheep hears my
voice. Pag talagang ikaw ay belonging to the flock, ang maririnig mo yung tinig ng Diyos. Di mo ba, alam naman yun, hindi maliit tayo sinasabi sa inyo, yung pastol, ay talagang ginubo kita, kinakalbo mo yung tupa, pinag-iinom, di ba? Nililit niya, tapos pag talagang pumawala sa ikatlong beses, pinipila niya, binabalik niya. Di ganun talaga, may kaya siya may tungkod pamalo yun, at kaya may ganun sa buhay yung panghina. Di ba? Lahat po yun, sa application natin, ay Word of God lang. Di ba? Hindi nga tayo nag-implement dito ng disciplinary action sa ibang church, matindi. Sa pinag-aralan ng church, matindi ang disciplinary action. Pag leader ka, pastor ka, may nagawa ka lang na call sa visitation, nakikain ka sa merienda nila. Iyahang mo ang barong mo, janitor ka for 1 month, hindi ka pwede ka usamin. Ganun katindi. Nanligaw ka ng binibisita mo, bawal yun. Nagbigay ng job opening, hindi mo pinarisubuhan, kasi lahat, isa lahat ng pastor yun Kaya yun ang sistema nila dahil napakalaking church. At yung mga membro, bibigyan ka ng pera, tatanungin agad sa cashier, maya-maya nauna pa sa isa cashier. Pinarisubuhan ba ni pastor, yung binigay mo sa kanya? Kaya pag nahuli ka, ayan, violation ka. Sasabit mo ang iyong barong at magja-janitor ka. Pag kinausap ka ng kapwa pastor mo, pati yung pastor na yung disciplinary action. Bakit ganun? Para walang kampi-kampihan. Para matutunan niya yung leksyon niya. Diba? Pag nahuli ka sa oras, ang visitation, sumobra ka sa oras, pumunta ka ng agahan, tanghalian, hapunan, nakikain ka, lagot ka. Kaya nagapunta ako sa mall, nakita ko isang classmate, bibigyan si pastor na. Niyak ako, pastor, huwag mo sabihin nakita mo. Bakit nakita mo rin naman ako Basta huwag mo sabihin. Kanino ko sasabihin ba? Ako may magtanong sa'yo. Wala naman magtatanong sa akin. Tingnan mo, gano'n na lang yung takot. Diba? Ngayon sabi nga, sa sobrang disiplina dito, pastor, sabi ni isang pastor, ikaw yung isang pastor, sabi, sa sobrang disiplina, pastor, may pumunta sa amin. Siyempre, bahay namin yun. Nakita mo na lang akong t-shirt, report ako, bahay naman namin yun. Ganun pa. Hindi pinaliwanag niya. Minsan na-over yung discipline, sabi niya. Tapos, pumunta lang kami sa labas, naglalakad kami. Nakita na kamaong ako. Ni-report ako. Bawal ba ang maus, pastor? Di ba? Parang ang hilit, pati sa dami. Kaya tingnan natin di ba? Sabi, napakaikot. Wala pa nga tayo sa ganun. Di ba? Marami na nasasaktan. Pero hindi naman yun mahalaga pag-usapan natin. Sabi lang dito, we might lose in God's plan. Pag ang nakuna sa atin ay pride. Okay. We might lose the truth that set us once free. Ano po? Pag nag-neglect po tayo ng pagbabasa ng Bible. Pag hindi po kayo nagbabasa, nagde-devotion sa ayaw at gusto nyo, mawawala ang katotohanan sa inyo, kayong pinalaya, muli kayong matigilan. Kung hindi nagpapahinga ang social media, hindi nagpapahinga ang negative vibes sa paligid, ay dapat huwag din kayong mamahina sa kaka-consider ng salita ng Diyos. Okay, ano pa sabi dito? We might lose our first love and render heartless services for God like the Ephesians. Ano to? Pwede marami tayo. Pwede napakarami natin ministry, sumayaw na, kumanta na, kumayuot na, kumalakpak, lahat ng gawa mo na, tumula ka. Di ba ba? Namigay na, nagpakain pa, bumisita pa. Availability. May source, may time, may effort, everything. May gaya. Minsan sa sobrang ganon, nauuna na yung utang na loob, Panginoon, ang dami kong gagawa sa iyo. But you render it all heartless. Wala na palang, puso. Like the Ephesians. Wala na. Kaya paalala sa kanila, tatanggalin nyo ang kandileryo sa iyo pag hindi kayo bumalik sa una ninyong pag-ibig. Bumalik kayo sa una ninyong pag-ibig. Consider. Ginagawa ko ba ito out of love? O bakit ginagawa ko ito for display? Ginagawa ko ito with rightful motive? O ginagawa ko ito for my glory? Kaya hindi tatanungin, wala namang sa mga tanongin ng sarili. Di ba kita kailan naman ang nakakaanap na sa kang Diyos? And last dito sa part na to, we might lose heaven rewards
by taking the glory for ourselves. Boastful tayo, prideful tayo, flashful tayo, skillful tayo, the display of our ministry. Ang sabi nga, sa lahat natin gagawin, tanda natin sa Diyos ng dapat mabigay ang papuri. Dahil kasi natin, di ba may mga pinalayas? Panginoon, naggaling kami. Bubuhay kami ng patay. Dahil palayas kami ng demonyo. Anong sabi ng Panginoon? Lumayas na kayo sa harapan ko. Di ko kayo kilala. Kayong mga manggagawa na katam-alasan. Diba? Paano kung sa verbal na salita, na makamundong salita kayo, kayong mayayabang. Diba? Kung minsan, Panginoon, kung gumamit sa kayong mga laking kulupong. Diba? Mayayabang, mga mandaraya, mga ahas. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos ko. Gusto niya padron tayo sa Kanya, hindi tayo. Pero, sabi ng Panginoon, gagawa ko na hindi sa ginawa ko. Pero tandaan yung ginawa ko sa kalwalatian ng aking Ama. Gawin nyo rin sa kalwalatian ng Diyos na ating Ama. Diba po? Kung sa ating sarili. Okay, sabi dito, kadugtong na pinag-usapan, let us not pretend that nothing is lost and just go on. Alam niyo kung saan kayo nawawala sa spiritual. Huwag niyong alagpasin. Huwag niyong magpalagay o isipin, wala nawawala sa akin. Tuloy lang. Check nyo. Baka wala ng inspiration, wala ng anointing, wala ng connection, wala ng dedication, wala ng reverence. Lahat ginagawa mo lang sa sarili mong kakayanan at akala. Eh baka magulat ka pag dumating ang Panginoon, hindi ka nakasama. Kasi nga gano'n na palang nangyari. No? It might be good or gone for a long time, pero for sure, all of us are just assuming. Yun ang masabi. Diba? Kasi nagsasayang tayo ng gasolina, nagsasayang tayo ng time, nagsasayang tayo ng appearance natin dito. Hindi naman pala tayo na-acknowledge ng Panginoon. No? At ang sabi, it might be losing little by little. Papawala ng papawala. Hindi mo napapansin, dry ka na. Tandaan nyo, gardener ang Panginoon, He cuts off the dry branches. Branches that have no leaves and roots. Tingnan nyo. Kasi tayo nanitulad sa branches na namumunga. Namumunga. Alam ko rin, hindi ko may further explain nyo. Pag namumunga, isa sa doktong na lang natin na magbili sa paliwanag doon, nagkakaroon kayo ng evangelism program, may sumbiling kayo, namumunga. Ano po? Kaya sabi dito, have you found the pearl of the great price? Natagpuan niyo ba si Kristo? Higit pa siya sa hiyas. Di ba? Once na kumatok siya sa inyo at pinapasok niyo, ano sabi niya? Papasok ako, kakain ako, at titira ako sa inyo. Ginawa ko ba ninyo? Sabi ko na ako, wala ko. Gusto po ba mag-prayer of salvation tayo ngayon pagtapos sa service? Papasukin natin po. Pero bago mangyari yun, ang sabi nga dito, check na natin ang ating puso. The question is, no? Magtatanong ulit ako ha. Huwag kayo kasi matakot. Bakit kayo natatakot umamay o sumagot? Exercise your right. No? Baka kasi pastor, sabihin mo, assuming kami. Eh ano mga ba? Hindi mo sasabi sa sarili. Hindi na kayo makasagot eh. Okay, isang tanong, isang sagot, hindi lang. Ang Panginoon po ba ay pinapasok niya na sa puso niyo? Amen. Oo. Pero tayo, marami bang paliwanag. Puti na sa puno, sa kalamsasan. Okay, ito na yung tanong na talaga. Nasaan siya? Oo nga. O hindi pa yun natin. Ano kasi klase yung puso niyo? Baka ang puso niyo ay maraming silid. No? Pag marami na yung silid, may mga silid na hindi na napapasok. May mga silid na banda doon madilim. May mga silid na marurumi na. At may mga paboritong silid lang na napupunta sa dami ng silid. Baka gano'n ang nangyayari sa inyo. Baka nakapasok siya sa isang silid at nalakbo. O wala man lamang bumisita sa kanya doon. O hindi mo man lamang nalagin na nakapasok na pala siya. O hindi mo man lang kinamusta na, hello, buhay ka pa ba dyan? Gusto mo pa ba dyan?
Anong klase kasi yung puso natin? O baka naman ang puso mo, ay may entrance and exit door, na kung sino yung gusto pumasok, ba't hindi mo pumasok? Marami pa kasi akong gagawin. Di ba? Marami tumanggi sa Panginoon, nung nagpatawag sabi. Anyayahan yan, sa isang piging, ano sabi ng mga inanyayahan. Nako'y bagong kasal ako eh. Yan. Ay, nakabili ako ng lupa, aruwin ko. Kaya binuksan nito sa puligid. Diba? Ang Panginoon pag ganun eh. Ngayon, pag-sukti mo sila ng damit pakasal, kahit tulubis na. Nung pumunta, abay binagdamit na, hindi pinahalagahan. Kakaiba siya lang yung damit ng gano'n sa okasyon na yun, kaya anong ginawa? Pinatawag pa rin. Ikaw na gano'n pinahalagahan na kita, hindi mo ko pinahalagahan. Yan pa rin ang step mo. Kaya ang narabagay sa iyo ay dalhin sa labas, sa kadiliman, kung saan may pagnangalit ng ibig. Diba? God give a lot of chances for us. Hindi sinabing sa mayaman lang, kahit sa mahirap. Diba? Okay, anong klase puso natin? Baka naman yung puso mo madilim at maraming untamed borders. Madilim na yung puso mo, marami pang umuupang, may lasenggo, may magnanakaw, may adik, may rapist, may pupunta ba doon? Mga ex-convict, diba? Anong klase yung puso mo? Baka ang puso mo ay pusong bato. Katulad ng libingan ng Panginoong Jesus. Ang hirap itulak. O baka naman ang puso mo ay a heart that is divided. Pag sinabing divided, no security at all, no protection, no assurance, no future, nothing you can look forward or hope for. Walang maasahan ng Panginoon, walang makita ang Panginoon. Hindi siya makakasigurado na mag-ahari ng Panginoon. Wala. Kaya check natin yung puso natin. Tatanungin ko kayo ulit, sumagot kayo, dapat panindigay yung isagot niyo. Nakapasok po ba ang Panginoon sa puso niyo? Nasaan na nga siya? Ano ba kasi yung klase ng puso niyo? Wala kasi nakipag-debate sa akin dito. Pastor, hindi mo nabanggit. Yung puso ko ay katulad ng isang kaharian na may isang upuan at si Kristo lang ang nakaluklok doon. Una man lang nagsabi, lahat naniwala doon sa sinabi kong klase ng puso. O ngayon magtatanong ako, anong klase ang puso niyo? Anong set up? Anong get up ng puso niyo ngayon? Basta, pastors, tingnan mo, ang puso namin lahat ay meron ng nakakabit na kulambo. Ano yung sabi? Ay, naatok na yata kayo, ang dahil kayong matulog. Huwag ganun. Okay. Bigyan mo lang kayo ng analogical reasons. Kung sabi na dito, sinabi nyo, pinapasok nyo, if Jesus is not lost at all and still residing in your heart, kung si Jesus ay talagang nandyan pa, hindi ko pinapalayas, hindi umaalis, siya ang hari sa buhay nyo. Pacheck niya. Siya ang nagko-control sa buhay nyo. Siya ang nagdidikta kung saan ka pupunta, ginagay ka niya, kung anong gagawin mo, sasabihin mo, ikikilos mo. Siya ang nagpre-preside at laging nakikita sa iyong bibig, sa kilos mo, naririnig sa iyo, nahalata na meron kang Kristo. Pag nandiyan ka siya. Baka yung makakasagot. Nagbigil ako ng logic, reasoning. Diba? Baksa gabi yung pinagkatamaan ako ng pastor. May muli ko sa inyo. Ang gusto ko nga, nandyan talaga si Kristo sa puso nyo. Dahil pag nandyan si Kristo sa puso nyo, the joy of salvation remains. Di ba? The joy of salvation remains. The peace like a river overflows. Ano pa? Halos yung fruits nandito. Ang sabi, faithfulness never wavers. Hindi nag-alinlangan ng iyong katapatan. The kindness is shared and without a specific someone. Nagbibigay may kapatid, hindi lang sa isang gusto mong bigyan, sa lahat. Ano ba? Patience endure, bears all things and situation. Nakapagpapasensya ka kahit anong sitwasyon at circumstansya na nangyayari sa buhay mo. Goodness is good as blessed. Kahit wala kang pera, feel nila, magsayaman ka. Nakangiti ka sila. Ano ba? Long suffering is understandable and accepted. May pinagdadaanan ka, pero
Tanggap mo yun. Dahil may Diyos ka namang buhay. At ang sabi dito, self-control is silly. Hindi ka sumasabi. Pag si Kristo na sa'yo. Lahat yun. So, ano nangyayari? Sa conclusion natin dito sa sinasabi ko, so the molding and the making, transforming of the image to be likened like Christ is ongoing in our lives. Pag si Kristo ay nasa puso pa natin, nag-ongoing, hindi pa tapos ang pag-transform, may ginagawa pa rin. Nagpapatuloy na nire-repair tayo ng Diyos daily. Kaya sabi, from glory to glory hanggang makarating sa langit. Daily, ginagawa ka ng holy nang makarating ka sa langit. On the last part, ang sabi nga dito, let's check it now. No? If all of these things is not present in our lives, it means we've been lost or we lost Jesus in our lives. Ba? Parang nawala yata. Nawala si Jesus sa aking buhay. Alam niyo, pag yun ang nawala, di ba nilang mawala yung ginto? Bahay niyo, any possession niya, di ba nilang marimatayan, makuha, manakaw, huwag lang si Kristo ang mawala sa inyo. Kasi sabi dito, why? It's very alarming pag wala na si Kristo sa iyo. Bakit? Without Him, you cannot do anything. Bakit sinabi? John 15:5. Pangalawa sabi, He's the only way to the Father. Kanino katandaan kung wala na si Kristo? Sira na yung tulay. Putol na, wala na. Diba? Ano ba? Kaya very alarming. He's our advocator. Diba minsan, ang hirap, yung kukuha ka ng isang mahalagang bagay o may i-defend kang aso, wala kang attorney, wala kang pambayad, pero si Jesus Christ, advocate pa rin. Yung kukuha ka nga lang, magre-renew ka, magre-request ka ng passport, nakakabalik, talaga ganun yung mangyayari, interview ka pala katakot-takot, nag-renew kasi kami. Ang dali lang pala, parang putot ka lang. Kaya parang isip ko, sino kaya pwedeng bakal ko to? Sino kaya? Kasi nagkaroon ng complication niya sa akin. Yung pangalan na Junior. Pinaniwala ko ng aking ama na Junior ako. Sa birth certificate, wala naman pala Junior. Eh lahat ng aking mga papeles, Junior na. Eh pinagawa ko yata talaga ng hindi ko naman na-follow up. Late lang namin na-follow up. Eh di ba na-approve naman sa passport, nung na-approve, panatag na ako. Dahil ang passport, parang yan, legit ID mo. Di ba pag ganun pa naghanap ka kagad ko, sino ba yung pwedeng tanungin ko? Sino ba yung pwedeng mag-advocate sa akin? Yun si Jesus Christ. Pag wala si Jesus Christ, nakakapaka sa mundong madilim. Walang magtatanggol sa'yo, walang magsasabi, pinawala ko na ng sala yan! Tinubos ko yan! Wala. Kaya mahirap mawala si Jesus sa buhay mo. At last, kung naranasan nyo, nabasted kayo, iniwan kayo ng lalaki, umiyak kayo ng todo, di ba nila? Maraming lalaki dyan kayo kanila. Pero yung iwanan ka ni Jesus Christ, in church, napapakasalan ni Jesus Christ, ay nawala. Ibig sabihin, pag nawala, walang kasal na mangyayari. Siyempre, kung walang kasal, walang kung kasalan. Eh, napakalaga po, huwag wala si Jesus Christ. Kaya yung tanong kanina, napakababaw lang eh. Have you lost something? Pwedeng bagay. Pero baka si Jesus Christ hindi nawawala sa buhay natin, ha? Tingnan niyo mabuti. May tatlo katotohanan in founding. Una, in our miseries and darkened life, ito magandang totoo, Jesus found us. Di ba? Sa dami-dami ngayon nawawala pa rin. Pero tayo, nauna na tayong nakita. Kinuha na tayo sa kadiliman. Ang sabi, whom the Son has freed is always free. Is already free. Diba? Indeed. Ano ba yung isang katotohanan? We might gone astray, yet Jesus could leave the 99 and seek to find us. Pwede kakulitan natin na mawala ulit tayo. Pero iiwan na Diyos sa marami. Hahanapin tayo. Diba? Maganda yung dalawang point. Pero itong huli, sasabihin ko sa inyo, the 3 facts about founding. But hope not, pangatlo, to find us enjoying our lost while wandering in darkness. Nag-i-enjoy pa tayo nung nakita tayo ng Diyos. Pangatlong attempt na. Ano sabi sa Romans? Chapter 1, naka-lisod doon. Nag-i-enjoy ka sa kawalan mo ng ministry, nag-i-enjoy ka sa kawalan ng lahat ng mga bagay na spiritual sa'yo. Tuloy lang, pretend na walang nawawala, assume lang. Ito na po yun.
Ang sabi dito, He'll give you the freedom. He give you your free will over to the simple desires of your heart. Di ba? Pag makulit ka, bibitawan ka niya. Bibigyan niya na doon. And on the last point, 3 facts about found there. Dito ka natin gustong basahin yung Matthew 6:33. Hanapin mo muna ang Panginoon at ang kanyang katuwiran. Hindi lang ito for benefit issue. Pagtetest ako may interview ako may job ako, hanapin kita, Panginoon, paghiling ko. Foolishness yun. Alam mo Diyos yung ginagawa natin. Kaya mo lang siya eager dahil may kailangan ka. Hindi applicable dito. Baka nawawala ka na sa Diyos. Hanapin mo siya uli at yung kanyang katuwiran. At lahat ng bagay na nawala sa iyo. The inspiration, the connection, the blessing, the anointing, everything, ibabalik na sa iyo ng masigit.